wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. I'll roll to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight, my course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply.
Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayong umaga ay another Wednesday morning. Yan. Ang bilis talaga ng araw, ano? Pero yun ay ebidensya na may mga nagagawa sa araw-araw. Yun ay sa biyaya ng Panginoon. Accomplishment yun ng Panginoon at salamat sa Panginoon na tayo ay ginagamit bilang instrument sa araw-araw. Yan. At of course, ngayong umaga ay bida na naman ang mga college students. Yan. Dahil itong araw na ito ay for college students. Pero of course, dahil ito ay Word of God, ay naniniwala tayo na lahat ay pwedeng makinig, pwedeng mag-participate. Kaya syempre ay maraming kasamahan tayo dyan sa Facebook Live. I hope nandyan na kayo, although hindi man namin kayo nakikita pa. Ay magkakasama tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Yan. At dito of course sa studio ay dalawa na lang muna kami ni Sister Sheila. At dyan sa Google Meet ay nandyan si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Naimbag nga agsapa. Kanya tayo amin. And it's a great day. Again, a great morning to everyone. Ito pa na-open yung pan ko eh. Kaya sabi ko kay Sir Mark, just in case, start na tayo kaagad. Alright, so good morning sa ating good morning sa inyo dyan sa studio. And of course, dito sa ating FB Live. And nakikita ko, kasi ka-open ko lang dyan. Nakikita ko si Sir Salvador Bore, Modesta Armas, good morning, Ma'am Heidi, Ma'am Joyce, Sherto, ayan, and hindi ko ba nakita yung iba, si Ma'am Raquel, ayan, good morning. So, magandang umaga sa ating lahat, and we are again blessed for this morning at tayo ay have the opportunity na makinig ng salita ng Diyos. And we thank God again for this morning na tayo ay nagising at kinising niya and ang unang-una nating mapapakinggan is walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Okay, and so ang pinag-usapan pa rin natin is all about knowing God through the things na meron na tayo. No? And kaya nga sabi natin last week is karamihan sa atin is nature ng tao na kung saan ito yung kailangan nila, ito yung gusto nila, ito yung kwan. So ang daming may gusto ang daming gusto natin sa buhay natin na meron tayo, and what we fail to appreciate is yung meron, kung ano yung meron na tayo, di ba? And then so last week is dalawa yung napag-usapan natin actually, is that una is the life that we have. You cannot enjoy lahat na kung ano yung gusto mo, di ba? If tapos na ang buhay natin sa mundo. And second is yung ating kaligtasan, no? Salvation, na sinabi natin that it is not only here that we enjoy lahat ng mga kung ano yung meron tayo. God designed us. Ganda talaga ng plano ng Panginoon sa atin na lalagay tayo sa mundong ito. Pwedeng i-enjoy natin ang ating salvation dito. At the same time, hindi magtatapos dito. It will continue until eternity. Amen. All right, so I hope that we're ready for this morning. And before tayo ay patuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong paggising sa bawat sa amin. We are grateful, O Lord, for this opportunity na kami po ay makapag-share at makapakinig ng inyong salita. Humble our hearts, O Lord, and use us also, give us wisdom to
to share your words this morning. And may you be glorified again, O Lord, sa aming devotion ngayon. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So again, yung topic natin, no, is all about knowing God. Okay, through the things that we already possess. All right. And good morning kay Ma'am Myra, ang ating mahal na pastor, of course. Good morning, sir. And last week is yun yung sabi ko kanina is all about unang-una is that karamihan hindi tayo nagpapasalamat, 'di ba, doon sa unang ibinigay ng ating Panginoon sa atin, ng ating mismong buhay. And karamihan is that or hindi naman karamihan, pero meron yung mga nag-iisip that nangyayari, no, to end their own life. And that is one of the things na kailangan ma-impress sa mga kabataan ngayon, di ba? That that's a gift and a blessing sa ating Panginoon. Okay, that binigyan tayo ng opportunity to enjoy the things na ibinigay niya sa atin dito sa mundo. And so this morning is ang topic ko is all about knowing God. Also, marami sa totoo lang, no? Dami nating pwedeng pasalamatan sa ating Panginoon. But though we cannot be able to identify lahat ng mga yan, at least we could identify a few and important things na kailangan nating makita na kung ano yung meron tayo, and knowing God more, okay, through this that we have. Kaya yung una, sabi nga natin, is that knowing God through the life that He has given us. Okay, kasi many things cannot be properly and appropriately na mai-explain ng science, but there is always a divine explanation to everything that we have. Example is that doctors may say na hanggang 2 months ka na lang, hanggang 3 months ka, pero nabuhay ng 3 years, nabuhay ng 6 years. Okay, marami tayong mga naririnig na mga ganyan, and that's something that cannot be explained even by scientists, mga yan, madami. Okay, and so here is that knowing God through this morning is knowing God through the people that He has given us. Okay, kasi relationships reveal God's heart. Dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, anong sabi niya dito is that, and makita natin, di ba, relationships reveal God's heart. And so Ecclesiastes 4 9 to 12, makikita natin dito yung 2 are better than 1. Sabi niya, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he fallen, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have a heat, but how can one be warm alone? And if one prevail against him, and two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Okay, so gusto ko tong kwan talaga nito. And then sa Ephesians, we go to the book of Ephesians, anong sabi niya about relationships, the people that God puts in our life. Alam naman natin lahat yan that there is no such thing as living alone. Okay, God has not designed that. 5:21, ang sabi niya dito is chapter 5 verse 21. Yan, submitting yourselves one to another in the fear of God. Okay, and then
It went on to discuss lahat ng mga dapat na parang function ng relationships natin. And so, karamihan is that many people would ask, why did God place these people in my life? Di ba? Perhaps because through them, He wants us to know Him better. I hope yun lang ang kwan natin, no? Kasi karamihan, bakit ito yung naging boss ko? Di ba? Bakit ito yung naging kasama ko sa opisina? Bakit ito yung naging classmate ko? Di ba? Bakit dito pa ako? Alam niyo, sa school, talagang kung minsan yun isang problema. Imagine, college, no? College, and then nagpapalipat ng ano na to? Ng section. Ganun. Papalipat ng section. Bakit? Kasi ayaw niya yung mga classmate niya. Mga ganun. Paano yan? Kung lahat ayaw na ng classmate. Kaya lahat ililipat. Di ba? Ang hirap naman ng ganun. Kaya dito, we find ways to quit yung mga taong mga ganyan. They should cope. Okay? Doon sa mga realities. Paano kaya kung pagkatapos ng college, aalis sila, magtatrabaho sila, ganun. Ba, hindi na nila, sasabihin nila, ayaw ko itong kwan, ayaw ko itong kwan. Kaya, napakapalad natin, we're blessed talaga that, bakit, tinatanong natin, bakit ito yung mga dinala ng Panginoon sa akin? Because, okay, perhaps, because through them, okay, is that we want to know Him better, because God often teach us more through the people, okay, than anything na kung ano yung kwan natin, di ba? Like example, family teaches God's love, diba? Parents reflects His care. Okay, so we remember the tawag dito, Bible character, Bible stories of the prodigal son. Okay? Doon natin makikita yung love ng parent doon sa kanyang anak, diba? Because in the family, parents reflect the care of God, and then marriage reflects Christ's love. Ano yung sabi ng Bible with regard to this? Yun yung binasa natin, di ba? That, like example, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Okay? And so, yun yung my responsibilities. Okay? Kasi sinabi ko na ito sa ating preaching, no, that it is not superiority, it is not inferiority, okay, but there is complementarity. Kasi hindi pwede maging commander, di ba? Hindi pwede maging leader lahat. Okay, there must have to be, parang ano sabi ko doon, unity, okay, of command, unity na kung saan nanggagaling. And so the Bible reflects that. Okay? And then every healthy family relationship teaches something about God. Sa totoo lang, no? Parents, sa totoo lang, is that children teaches about sacrifice. Okay? Narinig natin si Ma'am Cherry. Okay, kung minsan, yan, nasabi niya, yung mga chikiting niya is tawag dito, ewan na kung ano yung mga kuha nila. But, you see how parents would sacrifice really for their children. Ang ganda nga nung sa prodigal son, hindi niya pwedeng itaboy, di ba? Right. Alam niyo, doon ko nakita yung explanation din ni Pastor, bakit kailangan siyang tumakbo, bakit, okay, di ba? Kasi sa mga Hudyo, pag ganyan ka, ay, babatuin ka talaga, di ba? Until death, okay? Pero yung tatay, talagang, nung nakita niya, he immediately ran. He did not walk. Okay, because he knows the consequence. Diba? And so, that's how we see the parents' sacrifice to their
children. What else? Friends, okay, or people. Any people would reveal God's encouragement also. Example is that you can see Jonathan strengthened David. Okay, Barnabas encouraged Paul. And so God often comforts us through our faithful friends. Okay, sometimes God's answers to our prayer arrives in the form of another person. Madaming instances na ganyan, di ba? He 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 provides people in order para sa atin na kasi di natin nakikita, 'di ba? Kung ano yung mga consequence ng gagawin natin or ginagawa natin, he often puts people in order for us to understand something. 'Di ba? Sa atin lahat. Okay? Wala tayong example sa ating lahat. Wala tayong muang-muang dito sa Bible natin, how we should read it, how we should be able to understand it. So gave us a pastor. Okay? To be able for us to understand, 'di ba? Yun yung we know we would like to grow but hindi natin alam kung paano. 'Di ba? And so anong gagawin? He gives people. He gives our pastor para siya ang mag-guide sa atin spiritually. Okay? And to help us, 'di ba? Grow kasi alam niya pag tayo lang wala natin magagawa yan. And so he gives us individuals or God our prayer is answered through another person. And then even difficult people, di ba? Because it teach God's grace. Di ba? Not every relationship is enjoyable. Sabi ko nga, naitaon ka doon sa isang tao na talagang ang sama ng ugali, mga ganyan. And yet, difficult people what? Teaches us patience. Okay? Right. Diba? Gusto mo na pero, di ba? Anong sabi ng anong pwede nating makuha diyan is that difficult people would teach us patience. Okay? What else? Forgiveness. Okay? Amen. Di ba? Oh, humility. Okay? Ang gusto mo nang sipain, di ba? Tadyakan. Pero, ganun ba yung tawag dito? Isang ugali ng isang Kristiyano, yun ba yung tinuturo? Hindi. That is why it puts us into a situation na di ba? Hindi. Okay? Diba? And then, of course, mercy. Di ba? Sometimes our greatest spiritual growth, sabi na dito, comes through people that we least expected. Di ba? And so, instead of asking, why did God allow this person? Ang tanungin natin is that, what does God want me to learn about Him? Di ba? Ano kaya ang gusto ng Diyos na matutunan ko, okay, sa tao na ito? Kasi sa karamihan, pagka many people fail to see, okay, why is it that there are these people in our lives, especially, di ba? We tawag dito, nasisiyahan tayo at meron tayong mga kaibigan, mga tao na nag-i-encourage sa atin, mga tao na nagbibigay sa atin ng mga encouragement, di ba? Understanding us, napakahalaga, di ba? Na magandang mga ganyan, blessing ka talaga. Okay? Kasi binibigyan mo ako ng encouragement, binibigyan mo ako ng tawag dito, reason also na nag-advise, mga ganyan. Thank you for discipling talaga me. Pero sometimes we curse people that make our lives difficult. And yet sa atin as tawag dito, as Christians, ito yung hindi natin nakikita also that everything, it's not coincidence, di ba? Naniniwala tayo that there is a reason kung bakit yan ang ibinigay. Kaya nga sabi natin is that even in tribulation, we rejoice.
Okay? Even in challenges, we rejoice. Even in, we thank God for all the challenges because those are the things na make us strong. Okay? Yun ang nagpapatatag sa atin. Do you think, di ba mga kapatid, na magiging strong ka, magiging malakas ka, matatag ka without the challenges? Okay? Di ba? Kaya ako talaga, God, naniwala ko dun that God gives His strongest or His most difficult situations and most difficult battles to the strongest Christian. Okay? To the strongest person. Di ba? Yun ang one yan eh. Di ba? Kaya nga, ah tawag dito, sometimes, yun yung isang kuwan natin na itong situation ni na Apple, for example, sa kanilang kapatid. Okay? Talagang challenging. Okay? Challenging talaga ito. And there, it has affected everyone in the family. And yet, okay, is we encourage each other that, there is a reason of why is it na lahat ng mga ito are coming in our lives. Maybe it is, we already live in a too convenient, okay, life situation that nakakalimutan na natin, okay, that there is tawag dito, there are things to thank God for all these challenges and this is where test is. Okay? Ang test is hindi doon sa convenient yung buhay, di ba? Ang ganda ng kahapon. Okay, nung first class ko na inattendan. Okay? Sabi ni Pastor Hill, choose growth. Okay? Rather than comfort. Okay? Diba? And napakaganda na mga encouragement. Okay? Sa totoo lang. That is why hindi tawag dito, meron akong kwento na isa sana nakalimutan ko na. Yung about doon din sa dealing with these difficult people and having us, no, na kung saan hindi ito nagiging curse, okay, sa atin. Sabi ko nga is that we cannot really say that you are brave when you haven't gone into any kind of battle, di ba? And that these people, these things, okay, these situations, it is where we are faith and lahat na, okay, spiritually, this is where we are really tested. Okay, sometimes you cannot be tested on kung you live everything a comfortable life already and lahat, di ba? I don't think na merong tao na hindi nabibigyan ng problem, and we expect that sa atin as Christians, no? You look at Job, for example, that there is a test, okay, but this test, sabi ko nga, is that makes us more stronger, okay, supposed to be. And those are the things na hindi natin nakikita that should tawag natin dito, situations that we need to see and to know God more. And then makikita natin that, after everything, may katapusan din. And so, another test will come. It will not end. Okay? That is why makikita natin na it's, bibigyan tayo ng test ngayon, and then tomorrow is another. Then we build, and then hindi na natin namamalayan. Okay? Is that we are the strongest Christian already. We have the strongest faith already sa ating Panginoon. Diba? We made itong mga challenges na ito as a stepping stone. Okay? Parang inaapakan na lang natin na ito to go higher. Okay, now spiritual life.
Kaya yun ang yung sometimes na nami-miss natin. Sometimes parang nandiyan na problem natin, nandiyan na yung mga challenges, and then minsan nagkukuwan tayo. But deep in our hearts naman is that alam natin that these are all not coincidence. Hindi ito coincidence na binibigay sa atin, but there's always a purpose. I think that's yun yung isang dapat na nakikita natin, no, that sometimes kaya nga difficult people teaches us patience, forgiveness, di ba? Humility, okay? And many more, di ba? And many more. All right. So ayan, hanggang doon lang muna ako, and then just in case is natin mamaya. Oo nga, bakit wala may sakit si Baneneng. Okay, so I hope that meron tayong napulot dyan sa napag-usapan natin, and itutuloy ng aking mga kasama dyan sa studio. Okay. Sige, Ma'am Cherry. Ano naman dyan? Amen. Ang sarap makinig, sir. Natutuwa ako dun sa mga yung mga sinasabi ni Sir Ariel, kasi totoo po 'yun na yung mga relationships natin, hindi natin namamalayan na ito pala ay ginagamit talaga ng Panginoon na ma-build yung ating character. And of course, since Kristiyano tayo ay hindi mawawala yung lalo natin siyang makikilala. Ang kailangan lang talaga natin gawin is to look on that side, no? Kasi nga marami talaga sa atin, kaya nga natin napag-uusapan ito dito sa devotion, kasi most of us parang feeling natin pag hindi maganda yung situation, akala natin katapusan na ng mundo, di ba? Pero hindi natin alam na this is God's way of developing us. Yung faith natin, yung outlook natin sa buhay, ganyan. Yung decision making natin ay strengthen, lahat yan. And ako nga, sir, naalala ko nung college din ako, kasi nabanggit niya yung sa section eh. I remember yung subject ko sa world history ay grabing terror kasi nung teacher. First day pala, ang dami niyang pinahiyang mga estudyante. Sabi ko, ayokong dumating na baka ako din yung susunod na mapapahiya dito. So first day, nag-drop ako doon sa klase. Ayoko talaga siya. And then next semester, nag-enroll ako, siya na naman. Sabi ko, sige, hindi ko na siya i-drop. Pero I was very thankful for that teacher, no? Kasi doon ko talaga na-memorize yung buong mapa. Yung bang ang gagawin niya ay blanco, yung exam namin, blankong mapa, ikaw yung mag-fill ng lahat ng pangalan ng countries. So, syempre, dahil doon, ay kailangan mo talagang mag-memorize. And yun talaga, sabi ko, kung hindi ko siguro siya naging teacher, mas pinili ko yung mga lenient lang, ganyan. Hindi ko rin siguro ma-memorize kung saan nakalocate yung mga countries. So, yun, di ba? Nakakatuwa na sa unang impression natin, hindi ko gusto. But if only you will give them chance, no, ay makikita mo kung ano yung plano ng Diyos sa'yo. So, ayun, nakakatuwa na hindi lang sa magandang sitwasyon sa relationship na nakikita natin yung Diyos. Lahat ng anggulo yan nakikita natin ay may kinalaman ang Diyos dito. Diba? Kaya, yun. At dito naman sa ating pagpapatuloy patungkol sa knowing God more through what we already have. Yan. So, nung nakaraan ay in-emphasize namin na kung kaya nga what we already have ay we have to look at what we have, hindi yung what others have around us, di ba? Kasi nga yun yung tendency natin most of the time, buti pa siya, di ba? Kaya para maiwasan natin yun, ito yung pinag-uusapan natin, that we will know God more through what we already have. Hindi man kami pareho ni Inday kung ano ang meron kami, but I have to be thankful for what I have, di ba?
So dito nga sa sa Luke, meron lang kasing magandang ang ganda ng verse na ito, no, patungkol sa stewardship. Dito sa Luke chapter 12 verse 48. Actually ito yung account na nagsasabi yung patungkol sa isang steward na kung halimbawa biniliran siya ng kanyang master, and then ano ang gagawin mo habang wala siya. Yan. Of course, nag-expect ka na pag dumating yung master mo ay magkakaroon ka ng reward, di ba? Pero habang wala siya, anong ginagawa mo? Committed ka pa rin ba sa trabaho mo? Or magre-relax ka? At sasabihin mo na, wala pa naman siya. Di ba? So, may mga ganong tendencies tayo di ba? So, dito sa verse 48, i-shortcut ko na lang, sabi dito, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Ayan. Amen. So, ito yung patungkol sa naman natin, sa pagko-commit natin ng transgression, ganyan. Like for example nga, yung sinasabi ko na isang servant na hindi niya ginawa yung kanyang mga trabaho, ganyan. So, yun bang sinasabing deliberately? Ibig sabihin ay conscious talaga siya, alam niya na hindi niya talaga ginawa. Deliberate, pinagplanuhan niya pa yan na, ay, wala naman yung amo ko, so ganito yung gagawin ko. So, pag ganon, ay mas maraming stripes ang ibibigay sa kanya. Ibig sabihin, mas maraming parusa kasi conscious siya Pero yung mga nakagawa na out of ignorance, sabi nga dito, less yung magiging kaparusahan nila. Okay? Ito yung sa parusa. Pero tayo naman, sa blessing naman natin na meron tayong, kung much yung naibigay sa atin na blessing or mga talents, whatever, ay much din yung i-require sa atin, di ba? Kung halimbawa ay alam mong isa lang naman yung naibigay na talent sa'yo, ay hindi rin naman magre-require ang Panginoon sa'yo ng pang-100 na talent, no? Na fruit. Kagaya nung ibang mga account din dito patungkol sa stewardship, yung foolish, yung 'di ba, yung binaon na lang niya yung talent niya, ganyan. So, ang makikita natin dito ay knowing God through what we already have requires good stewardship and accountability. Yan, 'di ba? Kasi kagaya nga ng nasabi ko, huwag tayong tumingin sa kung anong meron yung katabi natin, kung anong meron yung kapitbahay natin, kundi kung anong meron ka, doon ka mag-dwell. At doon yung i-develop natin, 'di ba? So, 'yun yung pamamaraan para lalo nating makilala ang Diyos. Kasi habang tinitingnan natin yung iba, ay buti pa siya. Ay, sana ganito na lang ako katulad niya, ganyan. So, hindi mo maa-appreciate yung kung ano yung at present pala na ang dami-dami mo palang dapat ipagpapasalamat. Pero ang nangyayari sa'yo, wala, puro ka na lang sana all, 'di ba? So, pinakamaganda, i-develop natin yon, and para ma-develop yon, we have to be a good steward and we have to be accountable for that, 'di ba? Kasi nga much is required to whom much is given. And ako naniniwala ako na walang Kristiyano, walang anak ng Diyos na kulelat or walang anak ng Diyos na parang kalahati lang yung binigay. Meron at meron 'yan. Hindi nga lang natin nakikita at hindi natin napapansin. So dito sa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. Merong binabanggit dito patungkol sa mga vessels. Maganda 'to So sabi niya dito, saan ba 'yun? 2 Timothy chapter 2. Yan. So una ay merong binanggit dito patungkol sa iba't ibang klase ng vessel na sa isang bahay ay may mga iba't ibang klase, no? Pero may wood, may silver, ganyan. Pero dito sa atin,
merong sinabi doon na yung iba, vessel unto honor. Yun naman iba, vessel unto dishonor. Yan. So, ano man ang kalagayan natin, ano bang klaseng vessel gusto natin? 'Di ba? Anong klaseng vessel ang gusto nating mangyari sa atin? Maging honor ba tayo o dishonor? Pero ito yung pamamaraan. Sabi dito sa verse 21, okay, basahin ko na lang sa verse 20 para maging clear. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Ayan. So, ano man ang kalagayan natin, maaring ikaw ay made of wood, 'di ba? Pero kung ikaw naman ay made of wood pero napakaganda naman ng pagkakahulma sa or napinturahan ka ng maigi nabarnisan ka ng maigi, 'di ba? Nalihan ng maigi, edi magiging maayos yung yung kalagayan mo. So paano nga ang sabi ng Biblia, if a man therefore purge himself from this. Ano yung mga yun? Purge is clean, 'di ba? Or matanggal yung mga marurumi. So ano yung mga dapat matanggal para maging vessel unto honor tayo? Habang pinag-uusapan natin itong blessing na meron tayo, anong connection nito? Kasi nga, pagka meron tayong blessing and we have these things, no? Kung aakyat lang unti tayo doon sa mga verses, ay makikita natin yung mga hindi magandang character. Sabi dito sa verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ayan. So, kung gusto natin na kung ano yung meron tayo ay maging, lalo nating makilala ang Panginoon, mag-glorify ang Diyos sa buhay natin, tanggalin natin yung mga bagay-bagay na nakakasira ng ating pagiging vessel unto honor. Kaya nga sabi dito, if a man therefore purge himself from this, tanggalin natin, no? Once na natanggal na yon, sabi ng Bible, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Anong tawag doon? Karapat-dapat ka nang maging magamit ng master. Bakit? Dahil nalinis ka na. 'Di ba? You can already be a vessel unto honor. Yan. Kaya yun yung sinasabi ng Biblia na pamamaraan para lalo nating makilala ang Diyos. Kung ano yung meron tayo na talent or sabi ko nga kahit resources natin, yung time natin, pwede nating ibigay yan sa Panginoon. Maging vessel unto honor. Sa paano? Ibigay mo yan. Mag-soul winning ka. Pumunta ka sa bahay ng disciple mo, mag-pray kayo. Sabi ko nga sa experience natin sa pagso-soul winning, alam ko, hindi lang naman ako yon kundi napakarami na sa atin. Basta naka-experience mag-disciple, magdala ng bisita, mag-soul winning. Alam ko, lahat tayo na-experience natin ito na may mga napupuntahan tayong mga tahanan na parang bagsak na yung moral ba, parang ganun na grabe na yung problema, ganyan, pero in-spend mo yung time mo para sa taong ito. You went there, you talked about the goodness of God, and then pagkatapos niyan nagpray kayo, 'di ba? And then in-invite mo sa church. Maaring hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sumama sila, 'di ba? Pero yung presence mo doon na nakapanalangin kayo, ganyan, ay napakalaking bagay. Hindi nila makakalimutan yun. And yun, kaya sa susunod na pagdating mo, welcome ka ulit. Bakit? Kasi alam nila na Diyos yung dadalhin mo eh. 'Di ba? Alam nila na hindi ka pumunta doon para makipagmerienda lang. 'Di ba? Pero ang purpose mo talaga is to encourage them, to be a blessing to them. Yun nga, ano man ang meron ka, bigay mo yan sa Panginoon. And Panginoon yung gagawa ng paraan para magiging vessel unto honor yan. Kaya gagaya ng bata, 'di ba, sa feeding of the 5,000. Hindi pwedeng
iset aside yung bata, yung lad, na merong dalang, ano yun, 2 small fishes and 5 barley loaves. Bakit? Kasi yun ang yun yung meron siya. Binaon niya yun. Pero kung siya lang, dinistribute niya yun sa mga katabi niya. O sige, pag isa-isahan na lang natin to. Ilang tao lang ang makakakain. Pero dahil binigay niya sa Diyos, na-feed ang more than 5,000. Actually, di lang, kasi 5,000 men yun eh. Paano pa yung mga kids? Paano pa yung mga Amen. women? 'Di ba? So, bigay natin muna sa Panginoon. At ang Diyos, He will make whatever we have a vessel unto honor. 'Di ba? Laging para sa glory ng Panginoon yan. Matuto lang tayong ibibigay yan. Kaya nga that's good stewardship eh. Meron tayong accountability sa kung ano man ang meron tayo. Like for example, we have 24 hours a day. 'Di ba? How do we spend our time? 'Di ba? Ilang oras ang ginugugol natin doon sa cellphone natin? Ilang oras ang ginugugol natin doon sa pag-aayos ng sa aming mga babae, sir, pag-aayos ng ating sarili, 'di ba? Kasi meron talaga yung hala, 1 oras ka na sa harapan ng salamin. Tapos magso-soul winning 30 minutes lang. 'Di ba? Pinakamaganda, mas maraming oras mong mag-soul winning kaysa sa oras mo sa harap ng salamin. 'Di ba? Kasi sabi naman ng Panginoon, importante rin na maging maayos ka. Pero kung puro nagko-focus na lang tayo sa physical natin na pag-aayos at naubos na yung oras natin para sa main na dapat nating gawin, ay hindi na rin makatarungan yun, di ba? Kaya ganun yun. Good stewardship talaga yung kailangan natin. And ang ganda nga nito eh. Ang ganda talaga. Actually, hindi ko alam kung ilang beses ko na rin nasabi tong verse na to. Kasi sa lahat ng mga pinag-uusapan natin, very much applicable ito, no? Na sa lahat ng bagay ay, let's let God work sa kung anong meron tayo para maging vessel unto honor. Ano yung Amen. tatanggalin natin? Ungodliness. Pag nawala ang ungodliness, makakabuelo ang Diyos na gamitin yung mga bagay-bagay na ibinigay niya sa atin para sa kanyang glory. Kasi it's all for His glory. Di ba sa Revelation chapter 4 verse 11, sabi ng Bible, for thou hast created all things. Di ba? At lahat yun for the glory of God. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So, para saan ba itong meron ako? Para sa Diyos. Hindi ito para sa aking sariling glory. So, ang gagawin natin, ibigay natin sa Panginoon. And then it will be turned into a vessel unto honor. 'Di ba? And mangyayari lamang yan kung nire-recognize natin na yung Diyos ang ating potter. Yan. Amen. Ano yun eh, konektado yun. Sabi ko nga, paano ko ba, ano to? Kasi nung nabasa ko yung sinabi ni Sir Ariel na ito yung natin, parang nag-aano ako ng mga verses na pwede kong gamitin para sa pag-uusap-usap natin na ito. And sinulat-sulat ko mga verses, pero sabi ko, paano ko connect ito? And then yun, syempre, pinag-pray, and then, habang sa aking pag-aaral ay, ito, pwede kong, ito, yung una na verse, ganyan. And then, sabi ko nga, unang-una, kailangan muna nating makita na kailangan nating maging accountable. For us to be able to do that, ay, kailangan matanggal muna yung mga ungodliness. And, that will only happen kung i-recognize natin kung sino yung Diyos sa buhay natin. Diba? Amen. And that is in Isaiah chapter 64 verse 8. And this is the last verse na babasahin ko. Sabi dito sa Isaiah chapter 64 verse 8, but now, O Lord, thou art our Father. We are the clay, and thou art our potter. And we all are the work of thy hand. Yan. So, makikita natin na kung alam natin na Diyos yung ating potter, kung kahit saang direksyon niya man tayo dalhin, alam natin na ito pamamaraan ng Diyos ito sa buhay ko. Kaya nga ang ganda yung lagi nating tinatanong, Lord,
ano yung lesson na gusto mong ituro sa akin sa situation na to? Hindi yung, Mm. ano ba naman yan, Lord? Bakit naman ito yung binigay mong situation? Kagaya na sinasabi ni Sir Ariel yung mga relationships natin, friends man yan, parental relationship, marriage man yan, di ba? Boss man yan, o Mm. teacher man yan, estudyante mo man yan. Bakit kaya ito ang binigay sa akin? Hindi. Ang magandang tanong natin, Lord, anong lesson yung gusto Amen. mong ituro sa akin? Dito sa aking katabi, dito sa aking kausap, di ba? Ganon. So, magpaano lang tayo. Let's be malleable na sinasabi ng malleable ba yun, sir? Yung kaya kang i-mold into how the potter wants to be, no? Hindi yung hindi yung brittle. Pag brittle Right. kasi, once na i-direct ka into something, you will be broken, di ba? So, hindi yun magandang klase ng sa pottery, no? Ayaw nila yung brittle, gusto nila yung malleable. Yan. Kasi anumang direction or anumang shape gusto ng potter na mangyayari. Kasi sumusunod na. Pero pagka brittle ka, wala. Once na kagaya ko, pag pinalo ko yung anak ko, dalawa lang yung magiging response niyan, susunod o magre-rebelde. 'Di ba? Mm. Kung brittle siya, magre-rebelde siya. So, pero anong mangyayari sa kanya? Mabobroken siya. Masisira yung kanyang buhay. So, ganun lagi dapat yung natin. For us to know God more sa ating buhay, let us recognize these things. Itong lahat ng meron tayo na merong good stewardship. As we enjoy them, as we spend yung mga meron tayo resources, strength, relationships, lahat yan, dapat merong kalakip lagi na good stewardship and accountability. So, Amen. yun lang po, sir. At yan, to God be the glory po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And alam nyo yun yung isang napakagandang verse on stewardship, di ba? On ang binasa ni Ma'am Cherry kanina doon sa mga maraming mga to whom much is given, okay? Much is required. Alam nyo, akala ko sa kanyan Akala ko sa Spider-Man lang yun. Okay? And then malaman ko galing yan sa Bible. Okay? And it's a very powerful message sa totoo lang, no? And every one of us, lahat tayo is that we have each and everyone's power, kumbaga, 'di ba? And so how we deal with this, how we do with this, yun nga kasi karamihan, buti nga siya ganito, buti siya ganito. No, why do you see those in others, 'di ba? When you have your own gifts na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? And so yan yung nakukuha natin na why not that what I have is that I have tawag dito to be thankful. Okay? Na kung ano yung meron na tayo, and then to continue, okay, to mold, to be molded. Yun okay, yung sinasabi ni Ma'am Cherry kanina, to be molded ka. Basta you open yourself to be molded. Okay, hindi brittle na may sinabi na ganun. May kausap ako, and yun nga, bakit kung ako ang nagsasalita sa iyo, sabi daw niya, bakit parang close ang isip mo? Parang ganon. Oo, kwentuhan kami, and then sabi niya, itong taong ito, sabi niya sa akin, itong kasama natin, bakit kaya? Kung iba naman, bakit ganon? Pero ako, sabi ko sa kanya, bakit kung ako ang nagsasabi sa iyo ng ganito, ito lang naman ang gagawin natin. Bakit parang defensive ka? Bakit parang ayaw mo makinig? Okay? Ayan, di ba? And so yun yung nagiging hindi tayo makakapag talaga grow on that. All right. So ayan, mag-isa na lang ni Sheila this morning, and ayan, tanungin din natin siya sa kanyang dito sa ating masasabi mo dito sa ating pinag-uusapan about knowing God on, thank you Lord for this na
meron ako sa totoo lang marami din. Marami tayong alam nyo, sino yung kausap ko? Mga interns yata, yung mga kakausap ko nung Sunday yata yun na kung minsan is that sabi ko, gusto ko mag-teacher lang, gusto ko magturo, ganun. Ayaw ko yung ganyan. Kanya lang, on the other hand, iniisip ko talaga, itong maganda pag Kristiyano ka kasi iniisip mo yung blessing mo na, ikaw nagreklamo ka na ganyan yung trabaho mo. Ay, tingnan mo nga yung jeepney driver na the whole day nandun, nauusukan. Kung ikaw nasa opisina ka lang na meron ka pang tawag dito, silong, mga ganyan ba? Bakit hindi yun yung mga pinapasalamatan mo? Andyan yung mga construction the whole day na naiinitan. Okay, and then ikaw, sulat-sulat ka lang, pirma-pirma, mga ganon. And then, reklamo ka pa. Ay siya. Okay? So, yun yung mga nami-miss kung minsan di ba? Na, ganon. But, babalik ulit tayo ng thank you Lord and merong mga ganito na binapagawa, mga ganyan. Di ba? Alright, sige. Inday. 1 minute lang po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Joke lang. Good morning po sa ating lahat. Una po, salamat po sa mga nagsasalita sa umaga-umaga. Nakapahinig ulit kami ng salita ng Diyos. At sa akin naman po is, yun nga, yung topic po nga natin, yung knowing God more through what we have already have. Kung ano nang, sa akin naman po is, ang meron naman po sa akin is yun nga, yung salvation na aking natanggap, na tinanggap ko si Jesus Christ. At yun nga, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, may buhay tayo na walang hanggan sa langit. Kaya sa akin naman is yun nga, yung kailangan po talaga na ma-build din po yung natin, yung character po natin through biblical po. Kasi noon, share ko lang, kasi noon din, iba din ugali ko noon. Pero ngayon, nakikita ko naman sa sarili ko na dahil sa pakikinig ko ng salita ng Diyos, sa pagbabasa, lalo na sa every devotion namin sa umaga, Proverbs, nandun lahat. At yun, may natutunan naman at nai-apply sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako kasi may ganito tayo na umagang-umaga, 5 o'clock, devotion na. Pero pag wala sa simbahan, tulog pa. Kaya, ayan, nagpapasalamat talaga ako kasi nandito ako sa simbahan at ginagawa ko naman ngayon na para mas lalo ko pa pong makilala yung Panginoon, yun nga, yung nag-share po ng salita ng Diyos, yung mga ginagawa ko na kasi nga, tinanggap ko na si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang gagawin ko is, yun nga, ibahagi natin yung salita ng Diyos. At pero bago yan, dapat, sabi nga ni Ma'am Cherry na tanggalin mo muna natin yung ungodly natin. Lalo na sa kamunduhan natin, tanggalin muna natin kasi kung hindi natin matatanggal yun, wala. Kapag nag-share ka, parang wala lang sa'yo. Parang compliance lang na ginagawa mo. Kaya nga, kasi kapag, sabi nga ni Ma'am Cherry, kapag tanggalin muna natin yung kamunduhan at kapag natanggal na natin yun, pwede na tayong magamit sa gawain. Natutuo talaga na ginagawa natin, hindi yung yun nga, compliance lang para may record, lalo na sa choir. Kasi sa choir, 10 ang souls dapat susunod, tapos kahit isang buwan, may bisita. Ayun. Pero napapansin ko sa iba, parang napapansin ko din sa sarili ko minsan, compliance lang talaga. Kaya nga dapat, yun yung tanggalin talaga as a Christian, dapat tanggalin na natin yung kamunduhan na nasa atin. Alam mo ko, 19 years din akong nasa kamunduhan, pero ngayon, dinadahan-dahan ko na maalis sa akin talaga. Kasi na-realize ko din na minsan, ganun din ginagawa ko minsan, compliance lang, pero nakukonsensya ako, ba't ko ginagawa to? Ganun.
Kaya nandun talaga yung salita ng Diyos sa akin kasi minsan kapag may nagawa ako na hindi dapat gawin pero nasa utak ko, ano ba to? Minsan tinatanong ko, Panginoon Lord, tama ba to? Or tama ba yung gagawin ko? Ganun. Minsan tinatanong ko kasi baka kasi mapapahama ako dito kapag ginagawa ko to or pag hindi ako sumusunod. Kaya nga, ayun, nagpasalamat ako kasi nandyan din si Pastor RJ na parating nagbibigay ng instruction, parating pinapaalala sa amin na dapat matuto kaming sumunod lang po kami sa instruction. Kasi kapag sumunod kami sa instruction, hindi po kami mapapahama. Kaya Amen. kaya ngayon, tuloy-tuloy lang po talaga sa paglilingkod sa Panginoon at kung anong meron man sa akin, yun yung salvation ko at yung gagawin ko is yun nga, mag-share ng salita ng Diyos, magbahagi para yun din yung ginawa ko para mas lalo ko pa pong makilala yung Panginoon. Kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen. Amen, amen. Alright, so ganda yun. Buti nga ikaw, 19. Ako, hinintay ko pang 38 ako. Di ba? Nakita niyo yun, di ba? Yung, tawag dito, isang example din na at the age of 19, wow, di ba? At the age of 19, nakilala ko na ang Panginoon, Yesu Cristo. Ako, it took me 38 years, okay? Before ko nakilala, di ba? Imagine kung 19 years ka sa kabunduan, ako 38. Okay? Oh, the rest, my 40, my 50 sa kanila. Pero that's, di ba? That's something na sasabihin natin na pwede nating ma-realize natin that, you know, ito yung mga meron tayo na hindi rin wala sa iba na pwede nating sabihin na, you know, thank you Lord that at the age of 19, nakilala ko po kayo. Parang ganun, di ba? So, you spared me the next other years. Okay? Hanggang kailanman yan yung buhay na ibigay mo sa akin. Di ba? Is that magamit ko na maging kagamit-gamit din. Okay? Para sa kanya. Kasi ginamit ako ng mundo ng 38 years. Di ba? And so, I hope this morning is tamang-tama, diba, yung oras natin, exactly na lang ang kuha natin oras. So calculated talaga ito, di ba? Kasi hindi tayo naka-premium, sabi ni Brad Mark di ba? Kaya may hangganan. Yes. Okay, so I hope that we're blessed this morning sa ating napag-usapan and tuloy-tuloy lang tayong makinig every morning. Good morning kay Ma'am Maricel, kay Ma'am Beth, ayan, kay Ma'am Heidi. Good morning sa inyo, Ma'am Lina, Sir Gilbert Hofer, ayan, Ma'am Geraldine, ayan, and Brad Josiah, ayan. Sabi na ating mahal na pastor na imbag nga morning kakabsat, makinig kayo sa ating devotion. Always inline your life in our theme, knowing Christ. Amen. Today is Wednesday, regular service natin. Magsikap na manambahan lahat. And God bless us all. Alright. Thank you, sir. Okay, so dyan nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. And again, we hope that we are blessed with mga narinig natin. Amen. Alright. Okay, so tayo ay manalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again sa mga narinig po namin. And thank you for using us again this morning, O Lord. Naway lahat po ng mga narinig namin is may it be a blessing and help us to know you more, Almighty Father. And we pray for safety for the entire day. And we pray for our service also this afternoon, this evening, O Lord. And please forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So, good morning sa ating lahat. It's exactly 6 o'clock in the morning. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. God bless po lahat. Bye.